Mga kapatid, napag-aralan natin noong nakaraan na isinugo ng Diyos si Juan Bautista upang ihanda ang daan ng Panginoong Hesukristo. Bago simulan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ministeryo o ang pangangaral ng mga salita ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao, ay nangaral muna si Juan Bautista ng bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ipinangaral niya na ang Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at siya ang naparito upang bumautismo sa Espiritu Santo. Na ang ating Panginoong Hesukristo ang anak ng Diyos na kanyang kinalulugdan at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Kaya basahin natin ang paksa. Ang pasimula ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Yung ministeryo, yun yung pangangaral ng mga salita ng Diyos o ng Ebanghelyo at yung paggawa ng makapangyarihang gawa alang-alang sa kapakanan ng mga lingkod ng Diyos. Yan tayo sa unang bilang. Ilang taong gulang ang Panginoong Hesukristo nang magpasimula siya ng kanyang ministeryo o ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Ito nakasulat sa Lucas 3:23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon. Yan tayo sa kasunod na bilang. Saan nagpasimulang mangaral ang Panginoong Hesukristo? Ito sagot, sa Galilea. Napag-aralan natin na ang bayang pinagmulan ng Panginoong Hesukristo ay ang Nazareth ng Galilea. Doon siya nagsimulang mangaral. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong naganap sa ating Panginoong Hesukristo bago niya simulan ang kanyang ministeryo? Ito sagot. Pagkatapos niyang matanggap ang bautismo sa ilog ng Jordan sa pamamagitan ni Juan Bautista, ay inihatid siya ng Espiritu Santo sa ilang at doon ay nag-ayuno o hindi kumain ng kahit ano sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Napag-aralan natin na nang bautismohan ni Juan Bautista ang Panginoong Hesukristo, pagkaahon niya sa tubig ay nabuksan ang langit. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at lumapag o dumapo sa kanya na tulad ng isang kalapati. Nakita yon ni Apostol Juan nang bautismohan niya ang Panginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo ang naghatid sa Panginoong Hesukristo sa ilang upang doon ay mag-ayuno siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Yan tayo sa kasunod na bilang. Pagkatapos niyang makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, sino ang naparoon sa kanya at bakit? Ito sagot. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso, ang dyablo, ay dumating upang siya ay tuksohin. Sa makatuwid, pagkatapos mag-ayuno ng Panginoong Hesukristo, eto ang dyablo. Tinukso siya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong panunukso ang ginawa ng dyablo sa Panginoong Hesukristo at paano niya siya hinarap? Eto sagot. Sinabi ng dyablo sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang
mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Palibhasa ay nag-ayuno nga ang Panginoong Kristo at sa wakas ay nagutom siya. Ano ang unang panunukso na ginawa ng dyablo sa Panginoong Kristo? Ang sabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, alam niya naman yun, na si Kristo ang anak ng Diyos, pero tinutokso nga eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Para bagang nagmamalasakit. Ang kailangan ng taong gutom, pagkain. Kaya nag-aalok siya ng tinapay. Pero, ang inaalok niya muna sa Panginoong Kristo, yung bato na gagawin ni Kristong tinapay. Pero ano ang sagot ng Panginoong Kristo? Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa mga katuwid, sa harap ng tukso ng hawak, ang Panginoong Kristo na sa nakasulat na mga salita ng Diyos. Saan ba nakasulat? Yung sinabi ng Panginoong Kristo na hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Nakasulat yon sa Deuteronomio 8:3 nang ang Israel ay nagutom pero nagpaulan ang Diyos ng mana na hindi nila nakikilala yung pagkain yun. Bakit nagpaulan ang Diyos ng mana? Ang sabi, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Sa makatuwid, napakahalagang sandata ang mga salita ng Diyos sa harap ng panunukso ng dyablo. Pero, diyan tayo sa kasunod na bilang, tumigil na ba ang dyablo sa panunukso sa ating Panginoong Kristo nang siya ay tanggihan niya sa kanyang unang panunukso? Ito sagot, hindi. Sa halip ay dinala niya siya sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksahin ang Panginoon mong Diyos. Muling tinukso ng dyablo ang Panginoong Kristo. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay tinanggihan siya ng Panginoong Kristo. Sa halip ay sinansala o itinuwid niya siya upang dayain ng dyablo ang Panginoong Kristo, ay gumamit din siya ng talata ng Biblia. Aling talata ng Biblia ang kanyang ginamit? Yung nakasulat sa awit 91:11-12. Subalit, binigyan niya ng maling pakahulugan at maling aplikasyon o maling paggamit ng talata. Ano ba ang nakasulat doon sa mga talatang iyon? Sinasabi sa talata na sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Hindi sinabi sa mga talata na magpatihulog ka. Yun kasi yung sinabi ni Satanas sa Panginoong Kristo. Pagka sinabing magpatihulog, sasadyain. Ang salitang ito ay galing sa dyablo. Paano sinansala o itinuwid ng Panginoong Kristo ang dyablo? Sinabi niya sa dyablo na nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Gumamit na naman ang nasusulat, ang Panginoong Heso Kristo. Ano ba yung nasusulat na ginamit ng Panginoong Kristo? Sa Deuteronomio 6:16, nakasaad doon, huwag niyong tutuksuhin ang Panginoon ninyong Diyos.
gaya ng tuksohin ninyo siya sa masa. Sa makatwid, sa pangalawang panunukso ng dyablo sa Panginoong Kristo ay nabigo siya dahil nang hawak ang Panginoong Kristo sa nakasulat na mga salita ng Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sumuko na ba ang dyablo sa panunukso sa Panginoong Kristo pagkatapos niyang mabigo sa una at pangalawang panunukso? Ito sagot, basahin natin, hindi pa rin. Sa halip ay dinala niya ang Panginoong Kristo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pinagsikapan ng dyablo na tuksohin ang Panginoong Kristo sa ikatlong pagkakataon. Subalit, tulad ng nangyari sa una at ikalawa niyang panunukso, nabigo siya, sapagkat matibay ang pangahawak ng Panginoong Kristo sa mga nakasulat na salita ng Diyos. Saan sa Biblia nakasulat ang sinabi ng Panginoong Kristo sa dyablo sa ikatlong panunukso nito sa kanya? Sa Deuteronomio 6:13 na nagsasabing, ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglilingkod ka at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan susumpak. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Pagkatapos ng malaking kabiguan ng dyablo na dayain ang Panginoong Kristo sa tatlong panunukso niya, ano ang ginawa niya at ano nangyari pagkatapos noon? Basahin natin ang sagot. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo. At narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nagtagumpay ang Panginoong Kristo laban sa panunukso ng dyablo dahil nang hawak siya sa nakasulat na mga salita ng Diyos. Iniwan siya ng dyablo at nagsidating ang mga anghel mula sa langit upang siya ay paglingkuran. Napansin ninyo mga kapatid? Pagka nang hawak tayo sa mga salita ng Diyos na tinanggap natin mula sa sugo ng Diyos, magtatagumpay din tayo sa panunukso ng dyablo, anuman yun. Gaya ng Panginoong Kristo na nanghawak sa nakasulat na mga salita ng Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong naganap pagkatapos mapagtagumpayan ng Panginoong Kristo ang panunukso ng dyablo at paglingkuran siya ng mga anghel? Ito sagot. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. Pagkatapos ng panunukso at mapagtagumpayan ng Panginoong Kristo ang panunukso ng dyablo, dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. At pagkatapos noon, inihatid ng Espiritu Santo ang Panginoong Kristo sa Galilea. Doon na siya nagsimulang magturo. Nagturo siya sa mga sinagoga ng mga Hudyo. At mula noon kumalat ang kanyang kabantugan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ipinangaral niya sa Galilea? Ito sagot. Napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Sa Galilea ay ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Yun yung mga salita ng Diyos.
na nakasulat sa Biblia. At sinabi niya sa mga nakikinig, naganap na ang panahon. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Ano yung naganap na? Yung pagsusugo sa Panginoong Kristo. Nagsimula na nga siyang mangaral. At mula sa pangangaral na yun, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Sa makatwid, hindi sapat na magsisi lang sa kasalanan, kundi ang kailangan magsisampalataya sa Ebanghelyo. Magsisampalataya sa mga aral ng Diyos. Napag-aralan natin sa leksyong ito na bago ito pa rin ang Panginoong Kristo ang kanyang ministeryo o ang pangangaral ng Ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos, ano ginawa niya? Nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Wala siyang kinaing anuman. Ano ba yung pag-aayuno? Yung ba ay karaniwang pananalangin? Hindi. Ang pag-aayuno ay ang pagtatanggi ng sarili sa mga kapakanang panlupa upang maging malakas sa espiritu at mas matuon ang pag-iisip sa Diyos at mapagtalagahan ang pagtupad ng tungkulin o pananagutang kaloob ng Diyos. Napakalaki kasi ng gampanin ng Panginoong Kristo para ipangaral niya ang Ebanghelyo sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan na yun ang maghahatid sa tao para magtamo ng kaharian ng Diyos o ng buhay na walang hanggan. Hindi nahadlangan ng dyablo ang Panginoong Kristo sa pagtupad niya ng kanyang ministeryo nung siya ay narito pa sa lupa. Isang katunayang malakas ang kanyang espiritu at lubos na nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos o sa pagtupad ng mga kalooban ng Diyos. Sa susunod nating pagtitipon, pag-aaralan natin ang ministeryo ng Panginoong Kristo sa Galilea. Ano pa nangyari? Bukod sa pangangaral niya ng Ebanghelyo sa mga sinagoga. Bago tayo manalangin ay basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Ang pasimula ng ministeryo ng Panginoong Kristo. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa patuloy mong pagkakaloob sa amin ng mga karunungan, kaalaman tungkol sa buhay ng iyong bugtong na anak na may kinalaman hindi lamang sa wastong paglilingkod namin sa iyo, kundi sa pagtatamo namin ng pangakong kaligtasan. Panginoon, pangako namin, susundin namin, ibubuhay namin ang mga aral mo na itinuro ng iyong bugtong na anak, na itinuro sa amin ng iyong sugo sa mga huling araw at ng naunang namahala sa iglesia. Gawin mo kaming mananampalataya, masunurin sa lahat ng mga aral mo, manghawa kami sa iyong mga salita upang pagdating ng tukso, magtagumpay kami, maingatan namin ang tunay naming pananampalataya. Ang mapagpalain mo mga anak namin, gawin mo silang mananampalataya, masunurin sa kanilang mga magulang, higit sa lahat, masunurin sa iyong mga kautusan. Pagpalain mo ang mga magulang, biyayang lahat ng kanilang pangangailangan, matustusan nila ang kanilang mga anak, higit sa lahat maakay sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Panginoong Kristo, salamat ng marami sa matyaga mong pamamagitan. Pinakikinggan ng Ama ang aming panalangin. Tinatamo namin ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Maumaasa kami, dininig mo kami, ginawad sa amin ang iyong mahalagang basbas. Sa ngalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen.